sizzling day. Happy sizzling day, everyone. Pwede bang ngitian mo ulit yung katabi mo? Pakisabi, Happy Saturday! Happy Saturday. Sino ang masaya to be here? Masaya. Kasi wala na yung bagyo. Tama ba? Oo, wala na yung bagyo. Nandito tayo lahat. Umiwas yung bagyo sa Yesland. Oo, anong nangyari? No? Nirespeto ang ating importanteng topic. Daddy, ito ang ating vow nung Grabe. kinasal tayo, wedding, di Till ba? death do us part. Till death do us Pero part. pag ano pala, after wedding, meron Oo. pa rin. No? May isa pa pala, no? Dapat pala magtutulungan kayong mag-asawa. Nabalitaan ko, dinala nila yung mga partners in life nila. Wow. Asawa, may fiancé. O, palakpakan naman natin yung mga nagdala ng asawa, fiancé, girlfriend, boyfriend. Yan, partner in life, no? Kaya naman. Till death do us part. So today, we're gonna teach you how to pay your debts and be financially free doing Doing real real estate. Are you excited? Pero kailangan natin ng tulong ng bawat isa, ng tulong ng puso mo, no? Pero higit sa lahat ng tulong ni Lord. So tayo muna tayo. Let's acknowledge. Alam ko nag-pray na kanina, ang ganda ng prayer kanina ni SM June. Tsaka nung worship, no? Pero ito, quick lang. Ilagay ang kanang kamay sa puso. Yan, lagay mo lang. Sige, just bow your head and just close your eyes. Repeat after me. Lord Jesus, I believe I believe that you want me to be rich. that you want me to be rich. You want me to have an abundant life. You want me to have an abundant life. You want to use me You want to use to me bless others. to bless others. But Lord, Lord, I have to unlearn I have to unlearn and to learn and to learn new money habits new money habits that will help me that will help me this year this year to become financially free. to be financial. Lord, Lord, hindi namin kaya hindi namin kaya ng kami lang. ng kami lang. Today, Today, we ask your power. we ask your power. We ask for your grace. We ask for your We ask grace. for your wisdom We ask for your to wisdom handle our money, to handle to our handle our commissions to handle our commission in your will. in your will. Tulungan niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord. Use us Use us to bless our family to bless our families and to bless other people. and to bless other people. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Pwede nang umupo at pakisabi sa katabi, ikaw na ang next na yayaman. Yan. Ikaw na ang next. Okay, palapakan ulit natin ang bawat isa na nandito. Hindi nagpahadlang sa ulan. At sa bagyo. Tunaw sa ulan. Okay. Thank you guys. Napahalagang nandito kayo, di ba? So, Okay. mag-share lang kami quickly, no? Something personal para you would understand where we're coming from. Okay lang? So, kami ni Broker Richard, wala background pareho sa real estate when we started, di ba? Dad? Yes, IT ako and si Mrs. ay Nurse. Oo. So, pareho kaming walang background sa real estate. So, paano namin siya nagawa? No? Yun yung isa, sa ibang training nasabi na natin. Pero ang higit sa lahat na importante, Daddy, Wala kami. As in, walang sumusuporta sa amin. yes, hindi kami anak, mayaman. At wala rin. Kahit pagkain, pinoproblema namin Dati. before. Oo. So dahil sa real estate, malaking-malaki na ang nabago. Alam mo, ang pinakamahirap sa atin, karamihan sa atin ay hindi anak ng mayaman. Tama or tama? Oo, hindi tayo anak ng mga nakatanggap ng maleta at ng mga kontraktor, di ba? Pero wala ring nagturo sa atin. Ang mga magulang natin at mga magulang nila ay hindi rin naturuan ng tamang paghawak ng pera. Tama o tama? No. Kaya naman ngayon, i-share namin kung Yes. paano nabago ang buhay namin dito. Hindi lang para kumita sa Yesland, para Yes. i-handle din yung perang pinaghirapan mo, di ba? Oo, kasi wala nang background sa real estate. Wala pang pamilya to support, di ba, financially sa real estate business. Tapos, ang maganda nung naging tayo, ang pareho namang meron kami, pareho yung heart namin Para sa tumulong. mission. That's why, right now, we are very proud to say na dahil sa pagtulong namin sa sarili namin na makabayad sa utang, kasi when we started, we were brokers, yes, pero we were broke. Sabi mo nga, Totally broke. Broke. Isa pa, sabi mo broke. Broke.
Sa broke na brokers, no? And ayun nga, so parehas kami na gustong tumulong, makatulong sa marami. Kaya naman, sa Yesland, magte-10 years na si Yesland. Yes, and almost 60 millionaires na sa Yesland. Palakpakan naman natin yun. Maaring katabi mo yan ngayon. Maaring Oo. katabi mo ngayon yan. So, Ibig sabihin, oo, parang more than 1/4 ng room na ito ay kumita na ng at least 1 million. Sa buhay ngayon, 2026, hindi na malaki ang 1 million. Tama ba? Pero ang good news, tanong mo ako, ano yun? Ano yun? Marami na rin ang kumita ng more than 3 million, more than 5 million, more than 10 million, 20 million. And love, alam nyo ba, guys, yung majority ng kumita ng million Yes. doon ay accredited Salesperson. Palapakan naman natin yun. Accredited salesperson. Oo, karamihan. So, walang excuse. Ikaw ba ay walang background sa real estate? Kami rin. Ikaw ba ay wala masyadong kakilala at hindi anak mayaman? Kami rin. Pero ikaw ba ay gusto ring mabago yung buhay mo? Yes? Kaya ka nandito, yes? So this will be very quick and magiging 2 parts ito kasi hindi talaga kaya ituro lahat ngayon. So, 5 money lesson we must learn. So, Yes. ilan ulit? 5 money lessons we must learn how financial freedom creates better brokers and salesperson. Bakit kailangan may financial freedom, love, para maging better brokers? Ang hirap kasing tumulong pag ang tingin mo sa kliyente, pera. Oh, Yung close ko to kasi pambayad na meral ko. Yung Pambayad ng ganito utang, di ba? So, yung naman, ang hirap, di ba ang hirap nun? Maganda pag okay ka na financially, ang sinasabi natin sa Yesland, mission before commission. Ulitin natin yon. Mission before commission. Kaso lang, pag marami kang problema sa pera, bumabaliktad. Ano nangyayari? Commission before The mission. ayaw natin yon, di ba? Kaya naman si Broker Richard, yung 3 lessons, i-discuss niya. Tapos babalik ako, i-discuss ko 4 and 5 to close it. Ha? Are you excited? Yes. Isa pa, are you excited? Yes. Okay, so makinig mamaya nang sumagot sa mga ka-chat ha, kasi sa labas Mahalaga may to. bayad. Oo, dito libre at may matututunan kayo. Game! Thank you, love, Nikki. Palapakan natin si Broker Nikki. Thank you. So, debt still your future. The rich rule over the poor. And the borrower is slave to the lenders. So, nasa Bible pala to. So, Proverbs 22 verse 7, alam niyo ba, nasa Bible pala yon na ang borrower is a slave to the lender. Hindi naman typical na na talagang slave ka ng lender. Pero marami na, pero may yung lender na nag-aabang sa'yo. Nag-aabang sa commission mo. Wala pa yung commission, nag-aabang na yung lender. Nandyan yung credit card. Nandyan yung Judith. Si Judith, nandito ba si Judith? Nandiyan yung personal loan mo. Nandyan yung due ng iyong amortization. Na parang nagiging slave ka na nung mga utang. Di ba? Hindi masamang mangutang, guys, ha? Hindi masamang utang, pero huwag kang uutang ng more than sa iyong income, di ba? So, nasa Bible pala yon na talagang yung mga borrower nagiging slave na. Kasi, pero mo, parang hindi na ikaw yung kikita talaga. Ang kumikita, nakaabang na, yung mga naka-due. Tama ba? Wala pa yung commission, parang naubos na. So, ayaw nating mangyari yon sa mga taga-Yeslan, okay? Okay? So, yan, lesson number 1. Lesson number 1, hindi utang ang problema. Ano daw ang problema? Habits ang problema. Okay? Maraming nagsabi, kapag na-close ko, sa mga agent kapag na-close ko, ang sale na to, malaki ang commission, aayos na ang buhay ko. Totoo ba yun? Yes. Maybe yes, minsan. Maybe yes. Pag na-close ko tong deal nito, general brokerage, 100 million, may 5% ako. Magkano? Magkano? 5 million, mahigit kulang-kulang, di ba? Okay, project selling tayo. Worth 10 million na property sa San Francisco Heights. Pag na-close ko to, accredited salesperson ako 3%, magkano?
10 million times 3%. How much? 300,000. Masosolve na yung problema? Maybe sa iba na ang utang siguro mga 200,000, ganyan, mga 100,000. Uy, solve na ang problema ko. Pero guys, hindi sa paglaki ng commission. As in, mauulit at mauulit yung problema kung hindi ka marunong mag-handle ng pera. Tama ba? Dati nung unang panahon, ang kita ay 30,000 lang. Enough. Sabi, kulang. Ngayon nasa Yesland, kumikita ng 50,000 in a month as a commission. Pero still, sabihin ay, kulang pa. Anong enough, di ba? So, kita nyo, kung hindi aayusin yung paggamit ng pera o yung habit natin, kulang at kulang. Tama ba? Walang enough, sabi. Walang enough sa tao. Lagi naghahangad ng mas malaki, di ba? So again, ang number one lesson natin, hindi utang ang problema, kalimitan ang problema ay? Oo. Sabi nga, ang ano daw, ang tawag dito, sintomas ay utang. Pero ang ugat ay habits. Ayun, ang ugat. Kailangang gamutin ang ugat para mawala ang sintomas. Okay? So, okay, yan. So, application, hindi natin kailangang mas malaking commission. Tama ba? Minsan, kailangan natin mas malaking commission. Pero, minsan, kailangan nating mas malaki ang disiplina sa paggastos. Kahit anong laki ng commission mo, maraming ganun. Meron akong kakilala, guys. Top seller sa isang developer. 100 units ang nabenta. Pero wala pa rin. Hindi na namin alam kung nasaan yung commission. Hindi na namin tinatanong, pero may ganun. Walang sariling bahay. Walang sariling sasakyan. 100 units, 1.7 million yung worth ng property. Magkano yun? 100,000, 100 million mahigit, di ba? Pero saan? Dito sa Yesland, tinuturo natin to na hindi ka kikita para sa pang-araw-araw na gastos. Mamaya, i-discuss namin kung saan mo pwedeng dalhin yung mga kinita mo dito. Again, hindi natin kailangan mas malaking commission. Minsan, kailangan natin mas malaking disiplina. Mamaya, sale sa SM. Disiplina. Okay? So, okay, financial freedom starts with discipline. Income solves today's problem. Maring it solves your problem. Pero ang discipline solves tomorrow and tomorrow at mga susunod na araw pag may disiplina ka sa paggastos. Tama ba? Okay. Financial freedom starts with your discipline. Okay? Anong number one natin? Anong number one kanina? Ano yung number one lesson natin? Okay. Number one lesson ay? Anong problema? Ang problema? Habits. Lesson number 2, sa Yesland, walang salary increase. Ang mga salesperson and brokers, tama ba? Pwedeng tumaas ang commission rate mo as a salesperson, sales manager, sales director, pero hindi tayo katulad ng empleyado na pwedeng mag-increase ang income every year. Depende sa performance. So, sa Yesland, walang ganon, salary increase, pero walang income limit. Tama ba yun? Walang income limit as a salesperson? Pero nasa sa'yo na kung paano mo palalakihin yung income mo, di ba? Again, yung sa mga staff natin, meron silang annual increase. Annual increase and depende sa performance. Pero tayo as a salesperson, guys, baka ngayong taong to, ganito yung commission rate ko, then nag-expect ka, next year, iba na yung commission rate mo. If you will qualify sa mga qualification natin, next level, di ba? So, walang limit. Ang sarap ng kumita ng walang limit. Tama ba yun? Gusto nyo kumita ng walang limit? Ang hina? Okay, sige. So, ang challenge natin, instead of asking, paano ako mabibili itong sasakyang to, kagaya ni Papa Jel, hybrid car? Paano ako mabibili to? Spot cash, paano? Di ba? Gusto ko tong laptop na to, MacBook.
MacBook Air. O hindi, MacBook Pro. Mas mahal yun, di ba? Paano mo mabibili yung iPhone 17 Pro Max? Hindi pa fully paid. Okay, paano? Ilang units ang kailangan? Ito ang itatanong mo, ilang kailangan kong units para mabili itong iPhone Pro Max na to, na 17. Ilang units? Ayun ang tanong natin. Pero isa pang tanong, ilang tao ang gusto mong tulungan? Tama ba? So, ilang tao? So, pag marami kang tinulungan, mas magiging successful ka. So, successful brokers and salesperson don't look for excuses. Ang dami excuses. Maraming gusto ng success, tama ba? Pero ang dami ding excuses. Ay, umuulan, mababasa ako, hindi muna ako pupunta sa sisling. Ay, may tripping ako, hindi muna ako pupunta sa tripping, tas inindihan ka ng client mo. Yun, wala na. Hindi pa umatin ng sisling, inindihan pa ng client. Yun, nag-give up na. Siguro, real estate is not for me. Choice mo yun, di ba? Okay? Successful brokers and salesperson don't look for excuses. They look for opportunities. Isa ito sa pinakamagandang bagay sa real estate. Hindi tayo naghihintay ng annual raise o promotion every day. Every day. May pagkakataon tayong taasan ang income natin. Ang ganda? Real estate, ang ganda? Yes. Napakaganda ng real estate. Sana ano nyo rin sa sarili nyo. Ang ganda opportunity ng real estate. Imagine, yung kikitain ko ng 1 taon sa aking current job, pwede kong kitain dito sa real estate ng 1 buwan. Tama ba? Yes. Marami nang ganun dito sa Yesland. Yung isang kakilala ko, 13 years sa employment, tapos kinita niya ng 1 taon sa sa Yesland yung kinita niya sa employment. 13 years, araw-araw pumapasok. Katabi niyo yun dito. Nandito yun. Teka, hanapin ko. Ay, mahilig siya magbenta ng lupa noon. Talagang sinabi niya sa akin, yung 13 years na sa employment, ginitan lang niya ng 1 year sa Yesland Realty. Grabe. Thank you. Pero tandaan, ang susi ay hindi lang kumita ng mas malaki, kundi matutong maghawak ng pagdating ng sale, di ba? Sale sa SM, sale dito, lahat na lang, di ba? Maraming ganun, guys. Marami daw sa Pilipino, maraming one day millionaire. Okay? So, lesson number 3, live below your means. So, ito ang pinakamahirap kasi sa social media, lahat nakaburakay, lahat nakabasyon, kain dito, kain doon. Tama ba? Naka-Japan lahat, naka-iPhone. Ako, actually, alam ng asawa ko, guys, simula nung magkita kami, magkakilala kami niyan, ako ay hanggat magagamit yung gamit, ginagamit ko yan. Kahit nga relo. Salamat sa asawa ko kasi lagi niya akong niririgaluhan pag may okasyon na hindi araw-araw ha. Actually, ako kaya kong mabuhay kahit isa lang yung relo ko kasi isa lang naman kamay ko, di ba? Tama? Pero siyempre, pag may meeting with developer, ganun, kinakailangan, may mga kailangan ganun. So, pero sa akin, kahit sapatos, dalawa lang naman yung paa ko, di ba? So, ayun, alam niya kung gaano ako, ano tawag dito? Hindi ako, spender, saver ako. Sino spender? Taas ang kamay. Sino saver? Taas ang kamay. Spender. Nahiya yung spender. Huwag kayong mag-alala. Okay lang yan. Walang problema kung spender ka o saver. We will discuss that sa susunod. Pero, again, okay lang yan. You deserve it. Sabi mo, deserve ko to. Yeah, deserve natin to. Deserve mo kung spender ka. Deserve mo yan. Pero, pag-uusapan natin yan, hindi laging deserve, ha? Okay? So, okay, sa social media, puro Boracay, Japan, lahat naka-iPhone. Kaya naman, wala na.
Di ba? Pero ang hindi mo nakita, guys, yung mga kaibigan mo na Japan, travel dito, travel doon, bili ng ganto, ganan, kain dito, hindi nyo nakikita yung monthly bills nila. Tama ba? Hindi nyo nakikita yung monthly bills nila. At hindi nyo tutulungan sila sa pagbabayad ng bills nila, di ba? Kaya huwag ka maiinggit sa mga ganon. Ang pinakamahalaga ay spend less than you earn. Baka mamaya, ang kita mo, 30,000 ang kita mo. Tapos ang ini-spend mo every month is 35,000. So may difference na? Ano yung credit card na, di ba? Credit card or utang dito, utang doon. Ang hirap. Guys, nung nasa employment ako, talaga din talaga ako. As in, lubog ako noon. Lubog ako noon. Pero dito sa real estate, dito sa Yeslan, nabago talaga yung buhay ko. So, don't buy things just to impress people who don't even pay your bills. So, don't impress. Kailangan magpa-impress ako. Sales sa SM. Ganto, bibili akong ganto. Ganan. Pero tingin nyo, kailangan ba? Malimit ba pag may sale, tapos wala lang, makiki-ano ka lang na, naka-sale. Pero hindi ka, bibili ka, pero hindi naman kailangan. So, dapat, kung bibili ka, dapat, kailangan mo lang, di ba? So, ayan, may financial freedom formula. Very simple yung formula natin sa financial freedom formula. Ito. Number 1, income, kailangan ay? Paano mapapataas sa sales, sa real estate ang ating income? More sales? Ano pa? Puro personal sales? Yes, pwede. Pero as a leader, lahat dito, pwede maging leader. Marami dito leader, maraming broker. Pwede mas ang income mo sa pagtulong sa iba na kumita din sa real estate. So, recruitment. So, we'll discuss yon. So, pwede mo patasin. Hindi lang pagpa-personal sales dito sa Yeslan. May opportunity ka. Ang ganda, no? Sa iba kasi, puro personal sales. Again, sa personal sales, okay, malaki yung commission rate. Pero pag marami kang tinulungan dito na maging successful, mas magiging successful ka. Ganun sa Yeslan. Ganun sa real estate. Hindi puro ikaw lang. Ikaw lang. Again, tinuturuan namin dito na leverage. May leverage income ka. Okay? So again, number 1, financial freedom formula. Income patasin. Tumaas yung income mo. Dapat yung lifestyle mo ay yun pa rin. Di ba? Same lang. Baka mamaya, pinataas mo yung income mo, yung lifestyle mo, pinataas mo rin. Maraming ganon. Tama ba? Dati kumikita ng 30,000. Ngayon, tumaas 50,000. Ang income, ang expenses niya, lifestyle niya, naging 60,000. Wala din, di ba? Okay? So, lifestyle mo, ganun pa rin. Savings, mas pataasin. And investment. Sino mga na-investors dito? Taas ang kamay. Wow, may mga investors. Sino mga salesperson dito? Taas ang kamay. Brokers. Salesperson, brokers. Unti pala. Ano yung iba? Again, sino yung mga salesperson dito and brokers? Okay, and yung mga salesperson in training, taas din ang kamay. Maring ngayon, hindi ka pa investor. Pero darating yung time, yung kinikita mo dito, pwede mong invest. Tama ba? Yes. Alam ko, yung ibang sales director dito and brokers, hindi lang isa yung bahay. 3, 4. Na dati yung bahay, isa lang. Ngayon, nasa real estate siya, magte-10 years pa lang si Yeslan, naka-3 bahay na. And yun, investment nila yon. At pinauupahan nila yon. Investor na sila ngayon, di ba? So, sabi mo sa sarili mo, ako na ang next. Kaya, ikaw na ang next. Dapat, may commitment. Hindi, ako na ang next. Ako na ang next. Dapat may energy. Hindi pwedeng, ako na ang next. Di ba? Okay? So, again, patasin ang income, lifestyle, ganun pa rin. Savings, patasin. Investment, patasin din. Napakasimple. Napakasimple ng formula. Tama ba? Yes. Pero ang hirap gawin. Kaya nandito kami. Kaya nandito ang Yesland. Hindi ka lang tuturuan para kumita, pero tuturuan ka
paano gagamitin yung kita. So, to continue itong itong lessons natin, tawagin ko ang aking mahal na mahal na mahal na mahal na asawa, Bro Nicky Bautista. Gusto pa mag-kiss eh. Oh, tapos na anniversary. Okay. Sinong may natutunan so far? 3 lessons? Okay. So, wag nating hayaan, na malubog tayo kasi mahirap talaga. Pero we're here kasi kami nga napagdaanan namin yan. So, we're here to help you. Walang problema sa utang. Ang problema yung behavior natin, yung ugali natin, yung habits. Yun yung unti-unti nating babaguhin, okay? So, walang masama. Nanggaling din kami dyan. Ano yung lesson number 4? Before I proceed to lesson number 4, I just wanna share, last week, ganon. Last week, yung asawa ko pumunta sa Pampanga. May reborn sila nila Ate Divine. Last week or mga few days ago. Tapos, kinuwento niya sa akin, dahil nag-drive siya papunta 2 hours, pabalik 2 hours Pampanga di ba? Sabi niya sa akin, Lab, sobrang grateful ako. Kasi ganun siya pagka nagda-drive, kinakausap niya si Lord. Nag-worship song, kausap si Lord. Tapos sa haba, mga audiobooks, ganun. Pero sabi niya, we are blessed. Kasi dahil may Skyway Stage 3, mabilis nang pumunta sa Pampanga ng hassle-free. Sabihin mo nga hassle-free. Kung wala kang pang toll, hindi ka, di ba? Oo, hassle talaga. Tama ba? Lab, buti na lang, naka-hybrid tayo, mura yung gas. Sabihin mo nga, thank you, Lord. So, mapapa-thank you, Lord ka talaga, Tapos sabi pa niya, isa pa, Lab, nag-thank you ako kay Lord kasi dati gutom-gutom talaga ako nung nagsa-start sa real estate. Ngayon, pag inaantok ka, pwede kang tumabi, mag-Starbucks Americano, di ba? Kasi medyo diet siya para hindi antukin, di ba? Kasi pag ibang kape daw nagpapalpitate, pag mahal na kape, hindi nakakapalpitate. O hindi, try nyo rin, Pag 250 yung kape, walang palpitate daw. Tapos hindi ka antukin. O, alas 12 na madaling araw, gising pa siya, nagpapadede sa baby namin. Pero, bottom line, he is so grateful. Sabihin mo nga, bakit? Dahil napasok kami sa real estate at nabago yung financial life natin. Palakpakan naman natin si Lord. Kasi my husband started as a salesperson like most of you. Hindi siya nag-start as a broker. Nag-start siya as a salesperson like most of you. So kung kaya niya, kaya niyo rin, ha? So, lesson number 4, pakibasa po. Isa pa. O, sige. Deep within you, sa puso mo, yung totoo. Sino dito gusto magkaroon ng maraming assets? Gusto? Broker, parang pangmayaman lang yan. Di ba? Pero dapat kasi, umpisa sa isip mo yan. Because what your mind can conceive, hawakan mo nga yung mind mo, what your mind can conceive, your body will achieve. So pag nangyari na sa utak mo, na may mga properties ka, may mga paupahan ka, may mga assets ka na ininvest, tama ba? Kahit paper assets pa yan. Bonds, tama? Stocks, and all. Crypto, di ba? O, nakapag-build ka ng assets, hindi appearance. Ano yung appearance? Bilang broker and salesperson, ito kasi yung pinaka-ironic, Wow, Alanis, ironic. Araw-araw tayo nagbebenta ng investment, pero minsan tayo mismo hindi nag-i-invest. Tama or tama? Sir, sabi mo, we convince clients, Sir, maganda pong investment to. Oo, ang ganda. Ako nga po, gusto ko dito tumira Pero tatanungin kita, ikaw ba? May investment ka ba? 'Di ba? Baka naman sa appearance sa social media, bilib na bilib sila sa'yo. Pero sa totoo, ang tanong, yun nga, may investment ba tayo? So dito, ang ganda ng sabi ni Broker Richard, lagi kami na-i-invite ng mga salespersons dito. Karamihan talaga salespersons yung mayaman agad Kasi onti lang kami brokers when we started. Ngayon na lang dumadami yung broker. So ang nag-start magbenta dito, mga salesperson, naging SMSD, sales director. Broker, invite namin kayo, blessing ng bahay. Di punta naman kami. Ganyan, kinikwento ko to sa mga leaders, punta kami. Akala namin yun lang yung property. Meron na palang isa pang property, tas meron na palang isa pang lupa. Ganun, sabi ko, grabe naman. So kung kaya ng marami dito na salesperson na nag-part-time nung una, from BPO, from manufacturing, kaya mo rin. Sabihin mo, kaya ko rin. Ngayon pa lang, dinidiscount mo na yung sarili mo. Hindi ko kaya. Exempted ako, baka sila anak mayaman. Baka sila sinuwerte sa clients. Baka sila maboka. Wag naman ganun. Kasi sa umpisa pa lang, you have to believe. Sabihin mo, believe that I will have assets
properties and paper assets. So ngayon pa lang maniniwala ka na ha. Huwag mo namang unahin yun. Babayaran mo na yung utang bago investment, ha? Baka no, nag-invest ka na nag-invest, hinahabulin tayo ng mga pinagkakautangan mo, di ba? So, Yes Land Mission says, pakibasa po, sabi ko pakibasa yung iba kinanta. Kinanta, ibang level. Sabi ko pakibasa po, transforming lives, kinanta. May bago tayong song sa Yes Land. For our 10th anniversary. Gusto niyo bang marinig? Oh, wag muna na kinakabahan yung ano natin, composer si EJ. Wag muna, surprise next month yan, pero nakakaiyak. Ang title ay, ayun pala, A Decade of Impact. Oh, sinong excited marinig? Dapat, habang naka-formal tayo, mamaya sasabihin na ni Jeanette yung attire eh. Oy, grabe. Grabe. Sabi mo, grabe. So, Shalan, sa Sedano Valley, ipapakita yung attire. Tapos, magdala ng tissue. Hindi ko alam saan mo lalagay. Kasi nakakayak yung song talaga. No? So, sa Yes Land, guys, sa mga bago po, ang mission natin, transforming lives one home at a time. Hindi lang ang clients ang dapat mag-transform. Kasama? Ulit. Hindi lang yung clients yung tinutulungan mo. Dapat ikaw rin. Sabi mo, dapat ako din. Imagine, 5 years from now, imagine. Sabi mo nga, imagine. Alam mo, sabi ni Albert Einstein, na imagination is far more powerful than knowledge. Ulit. Inulit talaga. Imagination is far more powerful than knowledge. Speech ko yun eh. Nung nag-graduate ako top of our batch, sabi ko, mas daig ng magaling mag-imagine ang matalino. Kailangan na i-imagine mo na ngayon na meron ka ng, na-imagine mo na ngayon na bayad na lahat ng utang. Na-imagine mo na. Di ba? Natatawa si Dex eh. O sige, isipin mo bayad na lahat ng utang. Anong ngiti mo nun? Anong nguti? Talagang yung amortization, fully paid yung bahay. Palakpakan, fully paid yung kotse. Oh, fully paid yung insurance. Fully paid yung St. Peter. Hindi, di ba ang saya ng fully paid? Oh. Pero dapat na-imagine mo na. Sabi mo, imagine. So yung una, imagine mo na bayad na lahat na utang. Tapos sunod, i-imagine mo, eto na. 5 years from now, 2031, pakibasa, may sarili ka ng rental property. Meron ka ng emergency fund. May investments, may peace of mind. Yan ang tunay na. Do you believe? O, i-attract na natin. Palakpakan mo 5 years from now. So dapat, ayan na ang pag-uusapan natin. Broker, paano po yun? Okay, basahin po. Hindi mo kailangang, ang mas mahalaga ay tunay kang, oo. So tama yung sinabi ni Broker Richard, you don't need to buy things that you don't need, to impress the people that you don't like, and they don't even pay your bills. So kami we wear the same clothes paulit-ulit, but we don't post about yung mga, kasi why would you flaunt in social media? It's okay yung iba nagre-recruit, it's okay, pero ang akin dapat deep within you, alam mo na nakakabayad ka ng utang, alam mo na nakakapag-invest ka, paunti-unti lang, ha. Sino may MP2? Wow, walakpakan natin yung mga may MP2. Isang investment yan, okay? O, lesson 5. Lesson na tayo. Pakibasa po, lesson 5. Tamang disiplina. Oo, maliit na tama. Small disciplines, yan. Creates bigger destinies. In English ko, di ba? So, yan yung kanina kay Broker Richard na ang importante ay discipline. Financial freedom starts with discipline. Word? Isa pa, what's the word? Yung pagpunta dito sa Yes Land Sizzling every month ay disiplina. So, palakpakan mo yung sarili mo na malakas. So, kailangan magsisave ka. Broker, hindi talaga kaya. Pwede bang 10% lang? 10%. 5,000, pwede ba? At least meron. Tama? Hindi lahat ginastos. Uy, nakabenta ako. Ang dami kong komisyon. Tara! Ano tayo? Vikings tayo. Libre ko kayo lahat. O, di ba? Hindi, okay lang kung bigay ng developer or ng leader nyo. No? Pero yung ikaw, komisyon mo, ipunin mo muna. Sabihin sa katabi, ipunin muna. O, magsubi. Sabi mo, magsubi.
Pakibasa po, ano pa nakalagay? Reading every week, prospecting every day, following up every day, praying every day, serving every day, little things repeated per year. So, pag tinitignan ko yung mga top earners sa Yesland, yung kanilang pera, no, yung success nila, hindi nanggaling sa isang malaking komisyon. Nanggaling yon sa savings nila na continuous. At nagbabasa silang libro, tuloy-tuloy ang ads or prospecting, tuloy-tuloy ang follow-up, tuloy-tuloy ang pagdadasal. Lagi tayong merong thank you Lord, may prayer, araw-araw, no? Serving everyday, little things repeated for years. Sabihin mo nga, repeat. Yan ang mga gagawin natin. And practical action plan, sige paki-picture. So ito yung pwede mo gawin every month, na guide mo lang. Una, budget. Sabihin mo, budget. So kailangan mag-budget kasi pag walang budget, mag-over nga. No? Ito lang yung dumating na komisyon. Hindi naman every month ang komisyon. Hindi naman tayo parang parang swelduhan na every month. Unfortunately, so pag may commission, good. Pag wala, kailangan meron ka pa rin panggastos. Ganun sa sales, tama ba? Baka meron dito bago, isipin nyo, buwan-buwan ba yung kita? Hindi. Kung buwan-buwan yung iyong benta, dadating yung time, buwan-buwan din. Depende sa commission milestone. Minsan kasi may mga developer, buwan-buwan release, minsan quarterly, minsan sa loan takeout pa. So, depende. Lahat yan nasa training, ha? Save first. Sabihin mo, save first. Avoid unnecessary debt. Kung hindi naman kailangan mangutang, wag na. Broker, kasi bibinyagan yung anak ko. Mangungutang akong 30,000 kasi bibinyagan yung anak ko. Minsan lang siyang bibinyagan. Minsan di ko talaga naintindihan. Okay lang yun. Pero ang point is, one time na masaya one day, tapos ilang buwan mong babayaran. O, kung okay sa'yo yun, may pambayad, sabi nga ni Broker Richard, hindi naman lahat ng utang ay masama. Kung kaya mo namang bayaran, okay lang. Pero kung hindi at sasakit ulo mo, wala kang peace of mind, wag na, no? Avoid unnecessary debt. Pay debts consistently. Sabi mo nga, consistently. Kasi pag hindi consistently, lalaki yung interest. Increase income. Ito yung pinaka naging sikreto, siguro kaming mag-asawa. Kasi when we started, may mga utang kami sa credit card sa mga tao. So, walang ibang way. Hindi na pwedeng ibaba ang expenses. Tanong mo ko, bakit? Wala na kaming expenses. Nakatira ako sa maliit na apartment, 3,500. Ang aking Meralco ay 125. Pag tumaas ng 125 yung Meralco, naiinis ako. Tanong mo ko, bakit? Wala akong aircon, isang electric fan lang yun. Isang buong wall ng mga pangarap. I call it the dream wall. Tapos, yung dispenser na walang cold. Hot lang, kasi magkakapi ako eh. Kasi mangangarap ka, magtatrabaho ka. So, ganun ka. Ano pang ibababa mo sa expenses? Wala na. Tama? So, ang kailangan na lang ay increase income. Kailangan maraming benta, maraming tutulungan. So, sabi mga increase income. Oh, hindi puro pababa yung expenses. Kaya ka nandito part-time para mag-increase yung income mo. Track expenses, build an emergency fund. Mamaya pag-uusapan natin yan. Lastly, pakibasa po. Pwedeng maliit muna, no? MP2, stock market, etc. So, itong dulo, ano nakalagay? So, every month yan, repeat. Broker, ang boring. The most successful people are boring. Paulit-ulit lang. They are disciplined. They are boring and they are consistent and they are disiplinado. Ayan. Paulit-ulit yan. Magugulat ka na lang, ubos na yung utang mo. Yay! Palakpakan mo yun. Magugulat ka na, ubos na. Kasi inulit-ulit mo to eh. Oo. Broker, baka masuka ako paulit-ulit. Nagbabudget, sulat-sulat, tracking expenses. Susuka ka lang sa CRs, balik ka ulit. Trabaho ulit, benta. Tripping. Ulit na naman, di ba? Ganun talaga. Pero, eto na, no? Pakibasa po. Money. Isa pa. Sino na nakarinig nung ano? Ito, one of the most controversial Bible verses. Narinig mo na ba na, uy, huwag ka masyado maghangad yumaman. Sabi? Money, yan. Money is the root of all evil. Narinig nyo na? Money is the root of all evil. Yes? Pero, hindi pala yung nakalagay sa Bible.
Sabi mo, ang nakalagay pala sa Bible, 1 Timothy 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Sabi mo nga, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Guys, hindi masama ang pera. Tama ba? Hindi masama ang pera. Parang kutsilyo. Imagine mo kutsilyo to, kutsilyo. Sinong gumagamit ng kutsilyo para magluto? Taas ang kamay. So, ang kutsilyo pwedeng gamitin pagluluto. Tama ba? Pero ang kutsilyo ay pwede rin makasakit. Tama? Makasaksak. Tama? So, walang problema sa kutsilyo. It's a tool. May problema sa gumagamit or humahawak. Tama or tama? Ganon din sa pera. Walang problema sa pera. May problema lang sa humahawak or di ba? Gumagamit. Tama? Oo. So, ito, ang paalala lang sa atin, it's okay na dito sa Yesland, pag uma-attend ka, paulit-ulit, gusto namin kayong kumita. Yes? Gusto namin kayong yumaman. Yes? Tanong ako, bakit? So that God can use you to bless the people around you. Walang problema doon. Ang nagiging problema, pag mas mahal mo na yung pera kesa kay God. So dapat mas mahal mo si God, love God and love people. You will only use money as a tool to serve God and to serve people. Gets? Oo, walang problema sa pagkita ng pera. Alam mo, we encourage you nga. Kasi pag may pera ka, makakatulong ka sa pag-aaral ng mga tama ba? Ng mga mahal mo sa buhay. Pag may pera ka, makakaano ka ng investments, tama? Pag may pera ka, makakabigay ka sa church, tama ba? Sa communities, yes? Pag may nangangailangan, makakatulong ka, yes? So, walang problema sa pera. Kailangan lang talaga na maging good servant siya. Ano ibig sabihin ng good servant? If ikaw yung may control sa money, ibig sabihin, servant mo yung money. Pero, sabihin mo nga, but, pag yung money ang may control sa'yo, ibig sabihin, master mo na siya. Ay, bad na yon. Oo, yun ang ayaw natin. Bakit natin pinag-uusapan ang financial freedom ng ilang beses sa ilang taon, no? Bakit pa ulit-ulit naming tinuturo to sa Yesland? Pakibasa po. We don't want Yesland brokers and salespersons to become successful outside but stressed inside. Ulit. We don't want Yesland brokers and salespersons to become successful outside but stressed inside. Ayaw natin yon kasi so totoo lang minsan hindi nakikita sa social media ang totoo, tama ba? Pati dito sa Sizzling hindi nakikita yung totoo. Pero kaming mag-asawa, we can say mata sa mata, we sleep very good at night. Although syempre baby yung baby namin, gigising siya, iiyak siya, nagngingipin siya. Pero okay lang, we're very very happy. And we want that for you. That you are not just successful on the outside, you are not admired in social media, but you don't have stress inside. May stress, hindi mo mawawala sa trabaho ang stress. Tama ba? Pero sa bahay namin, it's so peaceful and we don't fight about money. Sa mga may asawa, ang number one cause ng paghihiwalay, karamihan. Away. Tapos napupunta sa hiwalayan, ay, pera. Sadly. So dito, ayaw natin mangyari yun. Minsan, hindi lack of money, ha? Minsan, hindi lack of money. Kasi kikita ka talaga dito. Minsan, yung pag-handle ng pera. Kaya walang problema kung saver ka or spender. Opposite kami, I'm a spender. He's a saver. Huwag ka mahiya kung spender ka, kung malakas ka naman kumita. Pero that may percentage yun. Yun yung ituturo namin sa part 2, na huwag ka mawawala. That's more personal. Paano namin ina-allocate yung pera namin, no? So, ayaw namin na stressed ka. So, tingin na po dito, kapag dumating ang next commission, so, kunyari, mga bago, nakabenta, may commission. Huwag mong itanong, ano ang pwede kong bilhin? Kunyari, 20,000, ano ang pwede kong bilhin? Ang unang tanong mo sana ay, Lord, paano ko magagamit ang blessing na ito para ma-honor ka, para mapaglingkuran ang pamilya ko at makatulong sa ibang tao? Tanungin
Tulungin mo si Lord. Kasi para i-bless ka niya ulit with another benta, tama ba? With another benta. Tapos pag lumabas yung komisyon, wag mong unahin yung i-reinvest ko agad sa para marami ulit akong benta. Unahin mo siya. You honor God. I'm not sure if you tithe, pero kung saan ka nagpupuntang church, you give back to God in building His kingdom. Kasi you honor na 10% nga lang, yung iba nga 20, 90. Pero ikaw 10% para you say, thank you Lord. Itong 100% sa'yo naman galing. Pero hindi ko kaya ibigay lahat. 10% po. As a thank you po. Because without you, wala po lahat ito. Amen? And then 20% you save, you invest, bago mo gastusin lahat, ha? So, nakalagay dito, kapag ganoon ang puso natin, na kapartner mo si Lord, in-honor mo si Lord with your riches, hindi tayo magiging alipin ng pera. Hindi mo mamahalin ang pera over God and your family. Tayo ang mamamahala sa pera, will be good stewards. At doon nagsisimula ang tunay na financial freedom and peace, no, sa pera. So I'm about to end. Pakibasa po ito. Ang tunay na financial freedom ay hindi nakukuha sa laki ng kinikita. Isa, tamang mindset at broker, parang madaling basahin, mahirap gawin. Kaya nga dapat didikit ka dun sa mga tao na nagbebenta, kumikita ng maayos, may disiplina, hindi yung kada parang walang bukas, no? So, may tamang mindset at matalinong paghawak ng pera. So, sa next natin, part 2, we will share, meron kaming budget for education. Ibig sabihin, we spend a lot in trainings. 2 years ago or 3 years ago, we paid 200,000 plus sa isang training na, pero set naman yon, no? Sa Malaysia. So, ilang mga 5-6 trainings. 200,000! Wala pa yung hotel, wala pa yung ganyan. Kasi you have a percentage for education. Tanong mo ko, bakit? The more you learn, the more you earn. Yes? Kailangan mo matuto. Meron din kami for play or travel. Ilang percent yun? Yung mga nagpapasay sa massage, kain sa labas, may percentage yun. Hindi pwedeng 50% yun. Kain ka ng kain. Di ba? Dapat may percent lang. Tapos meron din sa long-term savings account for retirement, meron din financial freedom. Meron ganyan. Hanggang yung buong expenses, bills, credit card, 55 to 70%. Lahat yun ituturo namin sa part 2. Tanong mo ko, kailan? Okay, wait lang. So ito muna, picturean. So yung ibang tinuro namin, na-inspire kay Chinkitan's Till Death Do Us Part na libro. Bestseller. So I know that you're following Chinkitan already in YouTube. But if you're not yet following Chinkitan on YouTube, ay nako, ano pang ginagawa mo? Libre lahat ng turo niya. Marami ka matututunan kay Chinkitan, ha? Sino nagpa-follow na nakasubscribe kay Chinkitan? Oh, follow, subscribe, okay. Kung may oras ka panoorin mo yung mga video niya. Tapos ito, super funny to, super funny. 56 Tips to Become Rich by Brother Arun and Brother Bo. Pakibasa po. Pakisabi sa katabi, dali. Sa kabila naman, sa kabila. Masaya yan, masaya tong librong to. At ang libro na nagpabago ng buhay ko dahil sa real estate at dahil sa librong to, pakibasa po. 4 simple steps that make good people rich. I have a full talk nung pandemic. Hanapin nyo sa YouTube. It's free. So, punta ka sa YouTube channel ng Yesland. Hanapin mo yung training ko. Hanapin ko din anong buwan. Kasi this abundance formula, I applied it before lumaki yung income namin. Pag malaki na kasi yung income mo, hindi na pwede yung 110, 20, 70. So, kaya ituturo namin yung level up sa mga gustong umattend. No? Libre yon. Pero itong tatlong to, must read. Kasi hindi namin kayang ituro lahat ngayon ng ganito. At hindi kami ganun kagagaling pa at kayayaman pa. So dapat matututo tayo sa mga, si Brother Bo, birthday niya today. He is sayang may siya ang guest speaker natin next month. And he is, guest speaker. Palakpakan naman natin, Brother Bo! Kung walang Brother Bo, hindi ganito ang Yesland. Kasi we don't have parents na nag-support or nag-guide sa amin. Lahat ng ginagawa ko dito at mga desisyon namin, mostly kay God, pinadaan kay Brother Bo o sa ibang mga spiritual mentors namin. Kasi I believe na when you are guided by a servant leader at takot sa Diyos,
ay talagang dire-diretso, no? So, isa siya sa mga, if hindi mo pa siya fina-follow, 3 million followers sa Facebook, your life will change. It will never be the same again. Facebook, Bo Sanchez, follow him. Okay, so, tawagin ko muna ang aking asawa for our last slide. Daddy, ang ating YLR challenge para sa Yan. kanila. Sino gusto ng challenge? Taas ang kamay. Sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Yung challenge ko, konti, pero yung gustong yumaman, ang dami love, grabe. Palapan natin si Broker Nikki, ang aking asawa. Daddy, ulitin ko sino gusto yumaman. Okay, sinong gusto ng challenge? Taas ang kamay. Wow! Sinong gustong yumaman? Taas ang dalawang kamay. Hindi pwede isa lang. Di ba? Okay, may challenge tayo this remaining months of 2026. So again, money commitments. Your YLR Challenge Money Commitment 2026. Choose one commitment. Just one. Ilan? Isa lang. Ilan? Isusulat Isa dyan. May space pa dyan eh. Isusulat mo isa lang. Pipili ka dito, ha? Pipili ka. Okay, number one challenge natin. Pili ka dito. No new debt or walang bagong utang this year para hindi na lumaki pa ng lumaki ang utang? Kaya ba? Kaya. Kaya? Sa iba kaya, sa iba Kaya? hindi. Okay. Save 20% of every commission or income. So, okay, 20% of your income daw ay isa-save. Oo. So, for example, 100,000. 100,000. 20%, how much? 20,000. 20,000. O sige, Isa-save. ito lang. 10,000. 20% magkano? 2,000. O, pwede mag-open ng MP2, tama ba? Dapat. Tas or MP2? digital Oh. bank, pwede rin, di ba? Sell one more unit every month. Yan. Oh, sino gusto Dadagdagan. magbenta at least one unit in a month? Isang unit lang. Grabe yung mga top sellers natin mamaya, makikita nyo kung ilang units Every ang month. nabebenta nila. Okay. Again, this remaining 6 months, kung may benta ka every month, sa susunod na taon, maaring nagha-harvest ka na. Again, harvest, di ba? Huwag ka mag-expect ng harvest kung wala kang tanim, ha? Damihan Tama ng ba? tanim this 2026. Read one financial book every quarter. Every So yung quarter? 3 kanina, pwedeng every quarter yun. Basahin mo, ha? Eto. Tapos, build an Emergency fund or contingency fund. Ilang buwan yan, Daddy? Ang emergency fund or contingency fund is 3 to 6 6 months of your monthly expenses. Kung single ka, pwedeng 3 months. Kung may pamilya ka, may mga anak, dapat 6 months. Example, For kung ang example, monthly expenses kung mo ang ay monthly expenses mo ay 30,000, lahat nakakasama na yung pagkain, Rent, o sasakyan, o transportation, 30,000. So, in 3 months, magkano? 90,000. In 6 months, magkano? 180,000. Imagine, dapat pala meron kang 180,000 na contingency or emergency fund. Di ba? Bago ka mag-travel, bago ka bumili ng kung ano-anong gadget at mga kung ano-ano. Love, TV. may sinasabi ko yung iba dito eh. Sinasabi, pag emergency, pag naglalagay, ina-attract daw. Oh, di palitan mo, contingency. Contingency fund. Basta Okay. ibig sabihin, pagka may nangyaring emergency or may na-ospital, hindi ka naman magbebenta ng kotse, ng bahay, ng stocks, di ba? Para meron kang huhugutin. Oh, and at the same time, emergency fund, kung emergency, in case of emergency, dapat may, sa susunod yun. Yan Dapat ang meron kang pag-uusapan natin sa susunod. July 22 sa part 2, no? Kasi i-discuss namin ng mga personal, we will be more personal. So, paano no na-hospital kami, hinugot. So, mga 300,000? Oo, 300. Isang lang. Operasyon. Ano yun? Tas siya- Outpatient yun, di ba? Oo. So, 500,000, dalawa tayo na ospital nung COVID. So, paano nangyari yun? Paano wala kaming binayaran? Sabihin mo, what? Kunyari, gulat ka, wala kaming binayaran, 500,000. What? Nasa isa sa pinakamagandang ospital ka pa, di ba? Na So, lahat yun sasabihin namin sa part 2. Kaka-excite At yung yun. ibang mga protection. So, small commitment, big future. Pakisulat po yun for 30 seconds. Yan, to 1 minute. Pili ka ng isa. isa lang.
Ano ba ang commitment? Commitment is keeping your promise to save 20% of every commission even when circumstances have changed. Ganun ang commitment. Commitment, sa akin, commitment is commitment. Commitment is commitment. Hindi mo pwedeng baliin yung commitment mo sa sarili mo. Susulat mo yan. Isa lang. Money Commitment 2026. Broker, pwede bang dalawa? Sell one more unit, tapos Better. 20% every commission. Aba, Better. pwede. Good, no? Broker, pwede pa lahat. Alam mo, pag lahat kasi medyo baka maguguluhan ka. Mahirap, magulat ka. Yes, di ba? baka magulat ka. So, 1 to 2 lang. Ha? Small commitment, big. Future. Sure. So, remember, ha? Love God and love people. Don't love money. Yun ang pinaka-takeaway natin ngayon. Kasi talagang si Lord naman magbe-bless sa atin. Minsan lang, pag sobra tayong na-excite sa real estate, wow, ang ganda ng real estate. Laki ng kita ko. Oo, kinumpute mo na lahat. Tapos, para excited ka na. That's okay. Pero you always go back to God. Lord, paano niyo po gustong gamitin tong perang to? Or yung success na ito, no? That will glorify you and help my family. Always go back to God. You have to love God and people over money. Kasi ayaw nating magkagulo. No? Okay. Magkagulo. Okay. So, nakapili na sila. Nakapili na kayo, guys? Yes. Nakapili na. Okay. Oo. Time to? Ay, time to share ba? Time to share. Oh, sige, may time pa mag-share? Ah, wala. Dumating. Ah, hindi. Okay. Okay. So, wala nang time mag-share. We're inviting you on July 22, 2026 sa YLR Sync para sa ating part 2 ng Till Death Do Us Part! Thank you, guys. Tapos na tayo sa Pay Your Debt, so more of financially free na tayo, ha? Zoom lang yon online. Sino dito available online gabi? Oo. Libre yan, libreng training. So, yun lang. Ang gusto talaga namin ni Broker Richard, yung hindi, kasi karamihan ng nakikita namin sa online, yung mga social media, parang it's too stressful, no? Na you're very, very successful or you're very admired. You're viral, no? Online. Pero marami ang hindi naman at peace or parang hindi okay yung Mahalaga, relationship. masaya ka. Especially sa asawa mo. Yes. Oh. At kay Lord, syempre. Kasi ang hirap pa, pag uuwi ka sa bahay, tapos nag-aaway kayo sa pera. Tama ba? Or ikaw sa sarili mo, hindi ka at peace. So, Ang bigat. Mabigat. Magtutulungan tayo. Sabihin mo, hindi ako nag-iisa. Hindi ka nag-isa. Magtutulungan tayo, ha? Hindi namin kayo pababayaan. Pero kailangan... Tulungan niyo yung sarili. Yes, ikaw ang gagawa. Ha? Ikaw ang gagawa. Marami natutunan today? Okay. Sige, let's have tayo ulit tayo. Let's close this into prayer. Alam mo kung bakit lagi ko sinasama si Lord? Kasi sa journey namin, talagang kung hindi bumagitna si Lord or hindi talaga siya ang nangunguna sa finances ng Yesland at naming mag-asawa, we can't do it. Tanong mo ako, bakit? Ang gusto ng kalaban, ng demonyo, lahat tayo mahirap. Lahat tayo nasa third world country na naghihirap. Ang gusto ng kalaban is to kill, steal, and destroy. Gusto ng kalaban to kill your dreams, huwag ka mangarap. Para lang yan sa mga ganito. To destroy your family, to destroy your relationships, your friendships, to kill, steal, and destroy, and to steal your joy. Ayaw niyang masaya ka. Question, pag marami kang problema sa pera, malungkot ka or masaya ka? Ulit. Real talk. Pag may problema ka sa pera, problema ang pamilya mo sa pera, malungkot ka or masaya? Affected ang trabaho or affected? Affected. Nagkakasakit ka? Yes. Imagine, ayun ang gusto ng kalaban. Kaya ayaw niya nakakabenta kayo. Ayaw niya nakakaipon tayo. Ayaw niyang pinag-uusapan to. Kaya ang daming oppression bago tayo pumunta sa gantong training. Pero, ang good news, there's a good news. Ask me what? If God can do that sa buhay ng maraming tao dito sa Yesland na makapagbayad ng utang, mabayaran ng utang and maging financially free, I believe yung pagmamahal ng Diyos, wala siyang favorite. Paborito ka din niya. Sabi mo, paborito din ako ni Lord. Paborito tayo. God will help me. God will bless me. God will save me. Sige, let's just bow our heads and ask God's powerful hands to bless us. Lagay mo yung kamay mo. Just open your palms. Open your palms as if you're receiving the blessings of God financially. Open your palms, close your eyes, bow down your heads. Lord, repeat after me. Lord Jesus, Lord Jesus, thank you thank you for bringing me here. Thank you for
for the gift of Yesland. for the gift of yes. Thank you Thank you for your gifts in my life. for your gifts in my life. My skills, My skills, my health, health, my life, my life, my loved ones. my loved ones. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Bless the work of my hands. Bless the word. Use my hands Use my hand. to bless others. Bless us. Use my life Use my hand. to shine your light. Share. And use my success Use my success. to love others. Love others. Lord, maraming salamat, Lord, sa buhay na meron kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ang sarap mabuhay, Lord. Ang sarap na mabuhay, Lord, na kasama ka, Lord. Lord, gamitin niyo kami, Panginoon, na maging blessing sa maraming tao, Panginoon. Gamitin nawa, Panginoon, yung yes land. Gamitin yung mga kikitain namin dito para makatulong sa iba. Hindi lang sa aming pamilya, Panginoon. Hindi lang sa mga pangarap namin, pero to bless ng maraming tao. Gamitin niyo nawa kami, Panginoon, mas maging makabuluhan ang buhay namin, Panginoon. Lead us, Lord. Sa lahat ng iniisip namin, lahat ng sinasabi namin, Panginoon, Ikaw ang manguna, Panginoon. Hindi namin magagawa ang lahat ng bagay. Maraming bagay kung wala ka, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa amin, Panginoon. Kaya naman, sa iyo kami susunod, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo. Hindi kami perfect, pero minamahal mo pa rin kami, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal kasi kakaibang pagmamahal mo, Panginoon. Turuan mo kaming magmahal ng tulad sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa Yesland. Kasi di lang kami tuturuan para kumita, pero para gamitin ang kinikita namin to bless more people, Panginoon. Lord, tinataas namin sa inyo mga plano namin sa buhay. Tinataas namin sa inyo ang aming katawan na magkaroon ng good health, Panginoon, Yes. para magawa namin ang maraming bagay, Panginoon. Lord, lahat sa iyo lang, Panginoon, tinataas namin. We love you, Lord, at kayo na pong bahala sa aming buhay, Panginoon. We love you, Lord. Thank you. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Palapakan naman natin si Lord. Thank you.